Arts and Design. Ipinagpapaumanhin ko ang pagka-delay ng klase natin last week. It's just because of the internet connection. Siguro naman naiintindihan nyo na nung mga nakaraang linggo ay nasa adjustment period pa rin ang ating mga scammer sa internet, no? Gaya ng Converge. Katulad ngayong araw na ito, Wednesday, minabuti ko na i-record ang ating discussion kasi nawala na naman ng internet sa school. So, I decided na i-record na lang ito at i-upload ko na lang to sa YouTube. Gagamit na lang ako ng data para naman hindi kayo matalo sa discussion. Okay? So, before I start, I'd like you to greet a Merry Christmas. Baka kasi ito na yung last na lesson ko sa inyo. Ako ay nagpapasalamat nga pala, class, sa pangunawa na ibinigay nyo sa akin sa first sem. At kung ako man ay may mga naging kakulangan, sana alam nyo, maintindihan na lang tayo. Pero ako ay nagpapasalamat dahil isa kayo sa mga nahawakan ko. At naging madali para sa akin ang buhay guro dahil kayo ang nahawakan ko. And I appreciate that. Thank you sa isang buong semester na nakasama ko kayo kahit online. And I wish you a Merry Christmas. No? So, we will continue the discussion about the basic social etiquettes. Okay? So, gaya nga na pag-usapan natin last week, ang social etiquette o itong term na ito, hindi ito sukatan ng pagiging matalino. Okay? That's point number 1, no? Yung etiquette mo o yung sabihin na nating asal mo bilang isang tao ay hindi ito ang sukatan ng pagiging matalino. Sabihin, kahit matalino ka, kung wala ka niyan, para sa akin, mangmang ka pa rin. Okay? Sana, I hope you agree with that, na hindi ito ang basihan ng pagiging matalino ng isang tao. Okay? Kumbaga parang, kahit na ikaw ay matalino, kung wala ka naman yan, isa ka pa ring mangmang. Para yun sa aking sariling point of view. No? Pero kung meron ka nito, kahit hindi ka ganun katalino, para sa akin matalino ka. Kaya hindi ito ang sukatan ng ang galing ng isang tao hindi nasusukat sa kanyang talino lamang. Kung hindi, mas para sa akin mas maganda na sukatin natin ito dito sa how you act in the society. Parang it's just like that, no? So it says here, there are certain accepted behaviors in all social situations that you need to learn. Okay? So, sa gaya nga din na pag-usapan natin last meeting, o last meeting, walang standard ang etiquette ng isang tao. Walang magsasabi na merong tama at may mali. Kasi we have different point of views, ika nga. So, pero, kahit na merong ganyang issue, or kahit na ito ay walang standard, meron pa rin tayong basic. Okay? Kumbaga para bang, somehow meron pa rin tayong pattern ng do's and don'ts. Kasi, wala ka namang masasabing tama kung wala kang pinagbasihan ng tama. Nagigets nyo yung logic na yan. Dapat, meron ka pa rin tinatawag na benchmark when it comes to understanding what is good or bad. Okay? So, kaya meron pa rin tayong tinatawag na basic, no, standard, hindi naman standard, pero some guide on how you act in the society. No? But before I discuss that, let me share to you a supplemental video regarding on what is etiquette. In recent decades, we have witnessed the transition from the industrial age into the technological age. Today, 80% of communication takes place over electronic channels, with the average person spending between 5 to 8 hours in front of a computer, tablet, or mobile device. This reliance on technological communication has stunted our ability to communicate with people and to connect with them in person.
A study done by Harvard, Stanford, and the Carnegie Foundation has found that most of your financial success in life, so getting a job, keeping a job, being promoted in a job, is dependent on your ability to get along with people, your ability to connect with people. The definition of etiquette is the fine art of getting along with people. So the School of Etiquette offers a range of customized practical courses that will inspire you or your employees to feel comfortable and confident in any social or business situation, to understand and execute the correct behavior in that situation, and to gain the trust and support of colleagues, clients, and first-time acquaintances. Investing in yourself is the best investment you will make. It improves every aspect of your life and the lives of all those people around you. What is most fascinating about society today is that we have now transitioned from the technological age into the emotional age. Personal connection is now a prerequisite when conducting and closing any deal or contract. A business transaction is no longer only about the numbers, but how you make your client feel, how you connect with them on a personal or emotional level. When you learn to be more likable, you give yourself the edge over your competitors, giving you the advantage in life. So, grow yourself, grow your business. Okay, class. Napansin niyo yung video na ipinapresent ko sa inyo. First thing na definition ng etiquette para sa kanya, it is an art of relating people. Okay? It is an art of relating people. Para sa kanya, ang basihan ng isang tao na meron siyang etiquette or right manners is when you easily cope with other people. Okay? Ibig sabihin, ikaw ba yung tipo na kapag nandiyan ka, nakakasurahan ka? Or ikaw ba yung tipo ng tao na kapag nandun ka sa circle of people, circle of your friends, ikaw yung inaay nila, kumbaga parang kapag nagsalita ka, ikaw yung pinakikinggan. Sa section nyo ba may ganyang class? Yung bang tipo ba na merong, alam ko, hindi nawawala sa isang section yan na merong isang tao na bukod tangi na once na nag-command siya, talagang sinusunod. Kumbaga, kasi nakikita sa kanya na there's something in him or her na kasunod-sunod naman talaga. Pangalawa, he or she can easily jive with other people. Okay? Yun daw yung art of etiquette para sa kanya. Kumbaga para bang kung meron kang right manner, o meron kang etiquette in your life, or nag-e-exist yan sa'yo, dapat isa sa mga senyalis nito ay nakaka-connect ka, or you can easily relate to other people. Yung bang, di ba ang sarap sa pakiramdam ng class na kapag merong problema ang isang tao, ikaw yung unang hinahanap niya. Di ba? Para bang gusto ko makausap ng ganitong tao na to kasi he or she makes sense. Okay? Yung bang kapag ang isang tao ay nagkaroon ng isang mabigat na problema, yung payo mo ang hinihingi niya. Yung payo mo ang pinakikinggan. O kaya, once na sa isang grupo, nagkaroon ng problema, siya yung boses na pinakikinggan. Okay? Kasi he or she can relate, no? Naiintindihan niya yung problema ng isang tao. Alam niya kung paano makiramay. Alam niya kung kailan siya magsasalita. Alam niya kung kailan siya makikinig. Alam niya kung kailan siya dapat nandoon at kung kailan dapat hayaan niya ang isang taong makapag-isip-isip. That's the I think that's the art of etiquette, no? Yung makaka-relate ka sa isang tao, okay? Ano ba ang advantage kung meron ka niyan? Una, kung gusto mo, sabi nga dun sa video, kung you are into business, kasi grade 12 na kayo,
magka-college na kayo next school year, mas malapit na yung, kumbaga yung laban sa stage nyo ay mas tumitindi na when it comes to establishing yourself. Kasi magka-college na kayo. So, para sa akin, mahalagang bagay na matutunan nyo ito na how to relate with other people. Kasi number one, kung ikaw ay maraming friends sa school, nakaka-relate ka sa kanila, mas na magagawa mo at mas may enjoy mo ang buhay college. Okay? I assure you that. Halimbawa na mag-join ka to one organization in a certain college school. Kung ikaw yung tipo ng tao na madaling ma-jive, madali kang makakope sa ibang tao, I think mas may enjoy mo ang college life mo. Okay? Sana matandaan nyo tong payo ko sa inyo na do your best to cope with other people. It's just because yung mga tao na yan ang magdadala sa iyo sa maayos. Okay? Awards, halimbawa, wag naman sana, no? Halimbawa, kung magkaroon ka ng kagalit, basically, kung ikaw ay mas maraming kaibigan, mas paniniwalaan ka niyan. That's life. Yan ang buhay. So, sikapin nyo class na as along you go to your journey as a student, especially in the next level, in the college degree, in the tertiary level, make sure that you establish your etiquettes. What do I mean by establish your etiquette? The art of relating with other people. Okay? So, I have here some list on how you act in the society. Okay, then after this, I have again a supplemental video. Now, number 1 in our list is this. Easy to have a good manners. Okay, that's number 1. It says here, these basic rules of proper etiquette are mostly common sense with a healthy dose of golden rule thrown in for good measure. Ibig sabihin, class, number 1 na dapat meron ka is yung manners. So, na-discuss ko na yan last meeting, what manner is. Okay? So, basic lang. Halimbawa na, kapag kami nagsasalita, wag kang umepal. Mga basic na ganyan. O kaya, first day of school, kapag college ka na, first day of school, how you should act. Ikaw ba yung tipong pabida ka kagad? O yung bang, are you going to express yourself as kung red color ka ba, na kumbaga para bang enthusiast ka masyado? Are you the kind of person na para bang timid ka namang masyado? Yun yung mga manners na tinatawag natin, no? Alam pa, yung bang meron kasi ako dating ka-classmate class nung college ako, umupo siya doon sa upuan ng prof. Dumating yung prof, naaabutan siya doon. Siyempre, nabastusan agad sa kanya. May bad impression agad sa kanya yung professor. Kasi, bawal yung class sa college. Upuan mo yung sa high school nga lang class kahit sa level natin sa grade 12 kayo, dito sa school, sa Mater Dei, pinagbabawal na gamitin yan. Pero lalo sa college, it's a big no. Okay? So, mga simple, common sense ba? Gamitin mo lang yung common sense mo, may manners ka tsak Okay? So, number 2, be on time. Okay? Ito, madalas ang tao class ay nasisira dito sa na ito. Para itong, ang equivalent nito yung yung bang salitang I love you. Na kung minsan parang hindi na rin totoo. Madalas nito i-text mo, di ba? Halimbawa, nasan ka na? Ito madalas mong i-reply dyan Di ba? On the way na. Di ba, class? On the way na ako. Pero, ang totoo niya, nagbibihis ka pa lang. O kaya, nagfe-Facebook ka pa lang, nakahilata ka pa lang sa kwarto mo, may lakad kayo ng kaibigan mo, nasan ka na? Nandito na kami. On the way na, nakasakay na ako. Pero hindi ka pa naliligo. Pero, ang point lang dito, class, maging maayos ka sa oras. Okay? That's isa sa dapat na practicing mo. Kasi, sabi dito, no one likes to wait for others who are chronically late. Okay? Hindi gusto ng tao yan. Lalo na kung yung tao, class,
tumupad sa oras. 'Di ba? Basically class, kahit kung ikaw man din yung nasa sitwasyon nila, gumising ka ng, kunwari ang call time mo 7:00 ng umaga. Di syempre, ayaw mong malate o ang bahay mo. Ba, sa Santa Maria kayo mag-meet, ang bahay mo anggat. Di syempre, ikaw naman, gigising ka ng 5:30, kakain ka na ng breakfast mo kasi syempre medyo magtitipid ka rin. 'Di ba? Alam mo mag-breakfast ka pa sa fast food. Mahal masyado. 'Di ba? So magbe-breakfast ka, gagaya ka, so gigising ka 5:30, tapos pagdating mo doon, on time ka 7 AM. Tapos yung mga kasama mo dumating 10 AM. 'Di ba? Nakaka-bad trip yung ganun. So, wag niyong practicein niya. Ito mga basic 'yan. Una, magkaroon ka ng good manners. Yun lang i-acknowledge mo kung sino yung mga mas mga nauna sa iyo. Basic 'yan sa school. Okay? So ano pa? Wag kang malilate. Okay? So number 3, personal space. When you see someone squirming as you step closer, back off. Ibig sabihin, pag nakikita mong isang tao wala sa mood, wag mo siyang ganun dikitan. Okay? Wag kang masyadong umepal. O kaya, ang ibig lang sabihin nito class, yung personal space, matuto kang makiramdam sa mga actions na ginagawa mo. Hindi yung akala mo, ikaw lang yung nasa lugar. 'Di ba? Try to consider the feelings of other. Okay? Lalo kung nasa isang space kayo, try to consider that. Huwag kang masyadong feeling hari. 'Di ba? Na lahat ng gusto mo, yung gusto mo lang yung masusunod, pero yung gusto ng iba ayaw mong i-consider. Mali yan. That's a big no. O kaya kapag meron kang gusto, tapos hindi nasunod yun, masyadong matabilang bunganga mo. Hindi dapat din ganyan eh. So, dapat, kung ma-experience mo yan, as much as possible, huwag ka muna magsalita. Okay? Kung dumating ka man sa point na yan, ang payo ko dyan is huwag ka muna magsalita. Kaya, tame yourself, kasi huwag kang sumabay. Halimbawa na, makaabutan ka ng bad trip niya, huwag ka munang kumibo. Hayaan mo muna siya. Or kung ikaw ay bad trip naman, huwag ka rin munang kumibo. Kasi, for sure, pangit yung lalabas sa bibig mo. Kaya, huwag ka na lang munang kumibo. Okay? So, ang sabi dito, when you see someone screaming as you step closer, back off a bit. Every culture has a different comfort levels of personal space. So before you travel, find out how close you can get to people without being rude. Okay? Ito pang isa. Kung bago ka doon sa place, huwag kang masyadong madaldal. Okay? Ito yung pinaka best thing to do, no? So if you are new in a certain place, make sure na huwag kang masyadong pabibo. Okay? Yung bang tipong kabago-bago mo doon. Tapos kung ano naman pinagsasabi mo. Alam niyo ba, ganyan. Pangit yung class. Ang best way na dapat mong gawin kung bago ka sa isang place, tumahimik ka muna. Obserbahan mo lahat ng personalities na meron sila. Okay? Tapos, after you observe, mamili ka kung sino yung gusto mong kausapin lang. Siyempre class, huwag mong piliin kausapin yung taong mataas yung mataas yung drive. Kasi basically, yung mga matataas yung drive, ayon sa pag-aaral, sila yung mga matataas din ang ego. Okay? Gusto nila sila lang. Okay? So, pili ka din doon sa may medyo, chill lang. Huwag ka masyadong umexert ng effort doon sa mga matataas yung drive. Kasi, the moment na hindi na nila magustuhan yung trip mo, mangyari niya, magkakagulo kayo. Okay? So, kaya nga sinasabi dito, ang tao, may iba't ibang uri ng personality yan. Yung iba, ang gusto nila, dapat jive ka na agad sa amin. Okay? Yung iba naman, ang gusto nila, respect my space. Okay? Diyan ka lang, dito ako. Okay? Kung ayaw niya, dapat wag mo lapitan. Okay? I-respect mo yun. Okay? Kung siya naman, yung tipo ng tao na, sige, dito ka, ganyan. Tsaka ka lumapit. Ganun lang yun. Okay? Number 1, have a good manner. Number 2, be on time. Number 3, personal space. Then, number 4, men's manners. This one is simple. All you have to do is to be a gentleman. Rudeness is never
manly. Okay? Kung ikaw lalaki ka, pairalin pa rin natin yung pagiging gentleman. Okay? Ano yung mga niya? Halimbawa na, kung nagsasalita ang isang babae sa loob ng classroom, hayaan mo muna siya magsalita, lalo kung babae siya. Kung nakaka-offend man siya, kung babae siya, bilang isang lalaki, ikaw na yung magpaubaya. Diba? Bawa na, dalawa kayo, may inutos sa inyo yung teacher nyo, medyo mabigat. Basically, class, kung lalaki ka, ikaw na bumuhat niyan, wag mo na ipabuhat sa babae. Basic lang yun. Maging gentleman ka kung lalaki ka. Okay? Kung babae ka, ito naman sa babae, women's manners, you can be a lady and still show strength. Okay? Kahit na babae ka, class, wag mong ipakita na mahina ka namang masyado. Okay? Ipakita mo pa rin na kahit na babae ka, meron kang finesse, hindi ka basta-basta na sway. Ikaw yung tipo na babae na easy to be with, hindi naman sabihin easy to get, pero madali kang maka-close, pero there's strong personality. Okay? Ikaw rin yung tipo na you are also setting the limitations. Okay? Kumbaga, kasi kung minsan sobrang close, girls, ingat kayo dito ha. Minsan kasi sa sobrang close natin sa mga boys, yung mga boys minsan sumosobra yan. Okay? Yung biro minsan sumosobra. Okay? Dapat you also setting the bar. You set the bar. Ibig sabihin, you set the limitation. Hanggang dyan mo lang ako pwedeng biruin. Okay? Lalo yung mga touching. Diba kung minsan sa sobrang close nyo, akbay, biglang yakap-yakap, dahil close naman, dapat magsiset pa rin kayo ng rules. Okay? So, yun lang. That's the basic etiquettes. Okay? Ito naman, basic social etiquettes. Okay? I have here a supplemental video for that.